Pinapakain sa mga buwitre ang bangkay ng mga yumao. Bagamat nakakatakot sa ilan, ito ay tradisyon lamang para sa mga Zoroastrian. Ang kanilang funerary practice ay kakaiba. Ang kanilang mga namatay ay iniiwan sa tuktok ng tore na tinatawag na dakma. Naniniwala ang mga Zoroastrian na ang lupa, tubig, hangin at apoy ay sagrado, kaya't ang paglilibing o pagsusunog ng patay ay pinaniniwalaan nilang magkakalat ng mga dumi alinman sa mga elementong ito. Ang dakma ay kilala rin bilang isang tower of silence o funerary tower, isang pabilog at mataas na istruktura na itinayo ng mga Zoroastrian. Ginagamit para sa pagtatapo ng isang katawan sa pamamagitan ng pagkakalantad sa mga natural na elemento at mga scavenger, kung saan ang mga bangkay ay pinapakain sa mga buwitre at iba pang mga scavenger na kumakain ng laman. Ang gayong mga tore ay humigit kumulang 25 feet, gawa sa landrilyo o bato, at naglalaman ng mga rehas na kinalalagyan ng mga bangkay. Matapos malinis ng mga buwitre ang mga buto, nahuhulog sila sa isang hukay sa ibaba. Sa gayoy natutupad ang utos na ang isang bangkay ay hindi dapat makatagpo ng alinman sa mga elemento. Meron po siyang pinakakuweba na maglulugar yung kanyang katawan. Doon po ilalagay ang kanyang katawan at lalagyan ng harang na plywood. So hindi po siya madadaganan ng lupa katulad ng inaakala ng iba. Ito yung pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad, peace be upon him, pagdating sa paglilibing. Wala pong embalsamo sa Islam. Kaya nga naman ang katawan ng tao, kinakailangan kapag namatay na siya, ibalik na natin sa lupa para bumalik yung kanyang katawang lupa. Madaling ma-decompose ang kanyang katawan dahil walang anumang gamot na inilagay sa kanyang katawan at babalik ito sa natural. Ito po yung natural natin, yung iniingat-ingatan natin katawan. Nagmamayra ipa tayo. Ito, kakainin ng uod at babalik dito magiging lupa kasi tayo ay galing sa lupa. So ang pinakamahalaga kapag dumating po sa atin ang ganitong sitwasyon, lahat tayo ay mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Sabi po ng tagapaglikha, kullu nafsin daikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bilang paalala po, sabi ng Diyos, ang lahat ng may buhay ay makararanas ng kamatayan. At sa kabilang buhay, doon kayo babayaran ng ganap sa lahat ng inyong ginawa sa ibabaw ng mundong ito. Ngayon, si Gilbert ay babalik sa tagapaglikha at kumilala at sumamba sa tunay na Diyos na si Allah, na iisa, na bumukod tangi, ang ganap, ang sandigan ng lahat, ang Diyos na hindi pinanganak at hindi nagkaanak at Diyos na walang katulad. Si Gilbert ay bumalik at naniwala kay Allah na siyang sinamba ni Jesus, sinamba ni Moses, sinamba ni Abraham, sinamba ni Ismael at lahat ng mga propeta at sugo. At yun ang itinataguyod ng mga Muslim magpasa hanggang ngayon. Kaya nga naman po, pantay-pantay. At alam niyo po ba, ang lupang ito ay libre. Wala po itong bayad. Hindi katulad sa libingan ng mga hindi Muslim, sorry for my word, binabayaran po yun. Inuupahan po yun. Kapag wala kang pambili ng lupa, kung matagal na yung yumaong mahal mo sa buhay, bubutasan mo na lang yung nitso para ipasok mo siya doon para ka makalibre. Pero ito po, libre, ipinamamahagi ito ng libre, wala din pong reservation, first death, first serve. Kung sino ang unang mamamatay, siya ang ililinya sa tamang linyada. Hindi dahil congressman ka, mayor ka, ay ibibigay sa iyo yung magandang slot. So ang pinakamayaman at pinakamahirap na Muslim, parehong-pareho lamang po ang gagawin sa kanila, ang proseso sa kanila. Ito lang po, ano man ang narating natin sa buhay, puting tela lang. Wala siyang madadala na kahit anuman. Ipinanganak tayong wala at mamamatay din naman tayong wala. Wala. Katulad ng kung papaano tayo isinilang, ganoon tayong babalik sa tagapaglikha na wala. Kaya nga naman, pag-ingatan po natin ang ating mga sarili, tiyakin natin na makabalik loob tayo sa tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So inshallah,
hanggang dito lang po. Ito po ay munting mensahe lamang. Gabayan nawa tayo ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala at bibigay sa atin ang tamang pamamaraan ng kanyang mga propeta. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية Yan po yung katotohanan na walang forever dito sa mundo. Sa kabilang buhay meron.